So ayun, good afternoon 'no. Ngayon pala i-try namin puntahan sa ano 'yan, animal, basta pounding area ng mga nare-rescue o mga sinu-surrender ng mga alaga ito sa Valenzuela. Pupunta namin dun si Pogi kasi si Pogi pang ano niya na ngayon, pang 4 days niya na ngayon na nawawala siya, and hindi siya ano, nakakabahala kasi si Pogi alam niya yung oras ng kainan dito kahit merienda time, at dito talaga siya lagi nagtatambay. 'Pag nag-almusal siya, kung di maaga pa lang si nanay kasi doon sa pangatlong gate, si nanay maaga nagpapakain. So doon siya pala habang tulog pa kami, siya nag-aalmusal doon sa kabila. Tapos pag gising namin, papakain kami sa alaga namin dito, siya nandiyan na yan. So kaya mataba siya kasi dalawa kami bait nagpapakain sa kanya. And ngayon, nung nung Monday pa lang ng umaga pagising ko, lagi kasing nasa bintana na yan siya o nasa pintuan. Ano yan siya, magngingiyaw-ngiyaw na yan. Ngayon wala siya, kaya akala ko, isip ko, baka kakagaling lang, tapos ano, kasi medyo late na rin ako nagising, isip ko baka kakagaling lang niya, tapos nung paglabas ko saka naman siya umalis ng bahay. Hindi siya hanggang hanggang mga 10 o'clock yata yun, nag 10 o'clock din, nagdidilig na ako dun sa labas. Wala talaga si Pogi. Tapos dapat pag ganyan nandiyan yung shit sa din, nakaupo sa upuan o nakatambay siya. So, kung hindi siya nakaupo sa upuan, nakatambay siya dun sa may mesa dun sa labas. Kasara tapos ako nakapasok ko, wala talaga siya hanggang tanghalian. Wala siya, wala nanghihingi hanggang nag-merienda time, wala pa rin siya. Hanggang hapon, wala pa rin siya. Tapos sabi ko, "Ate, nagbigay ba kayo ng pagkain nun sa labas kay Pogi? Dumating ba siya na hindi ko nakikita?" Tapos sabi nila, hindi rin daw. Hanggang gabi, kasi bago kami matulog, siya nandiyan lang siya sa may bintana. Tapos matutulog din siya doon kasi may upuan sa labas, diba? May upuan, may mesa. So kung ayaw niya matulog dito sa amin, aalis din siya. Pero kadalasan, hindi talaga kadalasan, halos dito na siya tumitira. Kaya lang naman, 'di ba, hindi ko siya mapapasok dito sa loob ng bahay kasi may alaga kami si Garlic, inaaway siya. Pero parang adapt ano na talaga namin siya na pusa. Hindi ko talaga matanggap. Tas hanggang kinabukasan observe namin kasi baka lang, pumunta ng ibang lugar. Pero never talaga, kasi parang dito lang yan siya na dito lang siya sa amin, sa loob mag-ano. Kasi yung area namin kasi is parang papasok. Parang ano talaga siya, yung 'pag pupunta ka dun sa may highway, parang sadyain talaga na, sabi ko ano, kinabukasan wala pa rin. Tuwing gigising ako bago matulog, laging sinisilip sa bintana, paglalabas dun ako nagtatambay, wala. Tapos nilabas namin yung mga alaga, yung mga boys, 'pag nilabas kasi namin, sinasamahan namin dun sa may gate para hindi sila tatalon, wala pa rin. Kasi tapos hanggang nag 3 days, wala pa rin. Tapos naba-bother na ako kasi ayokong magbintang, pero basta alam mo yung may kapitbahay kang hindi gusto, ayaw ng mga alaga. Is pogi pa naman kasi pumpupo dun sa harap nila. Tapos parang one time kasi bago nawala si Pogi, parang narinig ko yung nagkakagulo doon. Eh, naano ko lang na inaabangan ko nga, parang gano'n lang pagkasabi. Inaabangan ko nga, kasi panay ano, dumi dito sa harap, gano'n ang pagkasabi. Tapos isip ko, hala, baka si Pogi. Yun kasi agad ang nasa utak ko. And hindi lang naman si Pogi, pati yung mga ibang pusa ng mga alaga ng ibang mga bahay-bahay. Diyan pumpupo sa harap niya kasi may mga damo. Pero sa amin may pumupupo din naman sa harap, sa may pero malapit sa kanal. Hinaya lang namin, nililipat na lang namin yung motor kasi kami maintindihan namin din may alaga kami. And ngayon, yun ngayon nagga-garden-garden ako, nagulat ako pagsilip ko yung gate niya, yung bahay niya. Alam mo may mga violet na nilalagay, yung parang tubig siya na violet. Ang alam ko, kasi yung doon kami sa apartment, may bahay din doon na naglalagay ng ganyan. Ano daw yan, parang siyang panakot sa alaga para hindi siya magdumi, umihi o pumupo. Violet siya na nilalagay sa tubig, di ko alam kung effective din siya, pero parang feeling ko effective dahil nawala si Pogi, as in nawala talaga. Ang inisip ko, baka kinuha nila, sinurinder sa barangay. Kasi 'pag isurinder sa barangay, ang barangay naman inaano din nila do'n sa mga anuhan ng mga alaga, nilalagay. Tapos inisip lang namin, parang ang dami naman tumatakbo sa isip namin kung sinurinder ba niya, kung sinurinder niya, sana nandoon. Pero hindi kaagad kami naghanap kasi isip namin baka si Pogi naglandi lang kasi lalaki yun, baka naglipat-lipat ng ibang yung namamasyal-masyal, pero wala talaga, ilang araw. Tsaka imposible talaga kasi kahit bagyo si Pogi uuwi at uuwi dito sa bahay, sasampayan diyan siya sa gate. And 'di ba nung bagyo nga may video ako, pero hindi ko yun na-upload na, um, pinasok ko siya dito sa loob ng bahay, as in pinasok ko siya kasi
Ang mga babae kinulong ko na lang kasi baka ma-ano niya, ma-ano niya ba, mabuntis tuloy. Tapos pinasok ko siya kasi nag-alala ako baka mamaya maano siya sa baha. Tapos napamahal na talaga sa sa'min kasi nung lumipat talaga kami dito, siya yung kasama ko dito na 'pag ako lang mag-isa, sabi ko sa kanya ano, "Samahan mo ako dito, ha, kasi natatakot ako." Kasi 'pag si Edsel bibili ng mga materyales ng paggawa ng kwarto, so ako lang mag-isa kasi mga bata pumapasok naman sa school. So siya talaga, and ako din nagbansag sa kanya na pogi kasi gwapo talaga yun siya, mataba siya, ta's gwapo, maamo ang mukha, napakabait talaga. O baka naamoy lang niya na amoy puso din kami or panatag siya kasi isip niya, safe 'tong pamilyang 'to kasi may mga alaga, parang gano'n. Pero basta gano'n, and sila nanay naman ang tawag sa kanya is best friend kasi ang mabait talaga yun si Pogi. Tapos nagulat na lang ako isang araw, alam mo yung magising ka, wala na siya, ta's parang mabigat sa loob, nakailang iyak ako. Tapos alam mo, dasal na ako ng dasal na sana 'di siya sinaktan. Kasi si Pogi parang wala na siyang may-ari, parang alam mo yung siguro yung baby siya, namuhay na lang siguro siya tapos tumaba na lang siya kasi marami ding alam mo yung mga nagmamalasakit din, nagpapakain lalo na si nanay. Ang anak kasi nanay mahilig din sa pusa, so pinapakain. Si nanay kasi 'pag nagpapakain sa alaga niya, papakainin siya sa iba pero sa labas. Yung kanina naman is kanin, ulam, ganyan. And may tubig din si nanay naka-stock. Ako kasi cat food sa amin. Nagpapaulam din naman kami, ano, ulam, ganyan, prito. Pero yung kanin talaga hindi kasi yung alaga namin, may kumakain ng kanin, meron ding hindi. Kaya minsan bibigay ako, minsan hindi. Pero more on ano talaga sila, cat food. Kaya nga sako-sako binibili namin. Tapos, so dalawa kami ni nanay, ano, nagpapakain. Inisip ko, imposible din naman si Pogi kunin ng iba kasi may mga imported nga diyan, o yung kay Charm, lakad-lakad lang, hindi nga pinapakialaman. Kumbaga 'pag bumababa diyan ang kinain kay nanay. Tas si Pogi kasi sobrang bait, ano siya, madali siyang hawakan, mabuhat, pumapayag siya, pakaamo niya. Kaya isip ko kung sinilo siya, possible sasama talaga siya. Tapos alam mo yung nung isip ko baka sinaktan siya, alam mo yun, baka may nainis sa kanya. Pero hindi naman talaga siya as in salbahe kasi meron nga diyang pusa sa labas na matapang. 'Pag dumadaan yun si Pogi, takbo talaga ang takbo ni Pogi papunta dito sa amin. So, sabi ko nga dati kay Edsel, dito na lang siya sa amin sa loob ng bahay kasama sa boys doon sa sabi kasi ni Edsel namin meron naming alaga, okey na daw yung gano'n ang style ni Pogi kasi kumbaga malaya pa rin siya, yung nagagawa pa rin niya yung gusto niya, yung magkagat-kagat ng damo, pupo sa labas, manginginain, alam mo yung kakalakad-lakad. 'Pag di niya gusto yung pagkain dito sa bahay, yung flavor ng cat food, kasi papalit-palit ako, eh, donut, sunod, pero hindi naman siya nagreklamo kasi gustong-gusto niya, kaya nga ang taba niya lalo. Tapos ngayon di ko na alam kung saan na siya napunta. Kagabi, sabi ko nga nung 2 days pa lang, sabi ko sana hindi siya sinaktan, sana kung may taong mabuti nakapulot sa kanya yung ipipet siya ba, yung siguro makukulitan sa kanya, sana gano'n na lang. Tas inalagaan siya. Pero 'pag hindi man, baka may taong galit sa kanya dahil pumupupo nga diyan sa labas, sana hindi lang siya sinaktan. Kasi tingin mo ang bait-bait mo tapos 'pag pinalo mo yun, naku, ilang araw tapos sabi ko kay ate, papasama ko sa papa niya kahapon pa, sabi ko, punta kami ng barangay, tatanong ko kung 'pag nag-ano sila ng mga may mga nag-surrender ng mga alaga, saan makukuha. Kasi kukunin ko kasi isip ko sana nandoon lang, sinurrender lang siya. Ayaw naman niya, kaya di ko siya kinikibo, galit ako. Ngayon ano na, 12, mag-12:30 na, i-ano namin, try ko, didiretso kami ni Edsel. So, tutubusin ko si Pogi kasi sabi kung anong alaga mo, aso. Kasi dun daw, iba-iba daw ang nandun, may aso, may pusa, may ahas, yung mga sinusurrender ba. Siyempre nakabukod-bukod naman yun. Tapos inaalala ko kung papakain ba, sabi naman niya, kung napapakain naman daw dun, okey naman daw dun. Pero yung mga panahon na hindi ko inisip na ano, kung isip ko kung saan si Pogi, isip ko may nagpakain kaya sa kanya, ilang araw na siya walang kain-kain, mga ngayayat na yun. Tapos isip ko kung may sakit din yun,
lumayo, imposible kasi apakalusog talaga nun at kung magsakit man yun, sana makita man ako ng panghihina niya pero wala talaga. Ta's bigla na lang siyang gano'n kinabukasan di ko na siya nakita nung huling gabi. Huling gabi ko na pala nakita sa kanya yun na matutulog na ako. Nandiyan siya tapos iniisip ko, paano pagkainom mo nasasanay pa naman yung si Pogi maya-maya kain, merienda. Kung nagbibigay ako ng prito dito, nilalagyan ko din siya sa bintana. O sa bintana, doon papalik pagliko doon sa pwesto niya. Iniisip ko, yung may ano nga siya dito, yung dati dito may bigla siya nagkaroon ng kate. Ang laki dito ng kate niya. Tapos ginaganyan niya, kinakamot niya, kaya nagdudugo ang ginawa ko. Ninilkatiran ko siya, inuuto-uto ko siya, binibigyan ko siya ng pagkain. Habang ninilkatiran, tapos pagka nilkatiran, isprayan ko siya kasi may pang-spray kami sa kati-kati ng alaga. Tapos yun, napagaling ko yun siya. Napagaling ko kaya ngayon, tumubo na yung mga balahibo pero hindi pa siya ganun ka-level sa iba niyang balahibo. Pero tumubo na yun. Kaya sabi ko nga, sabi ko pag nakuha ko talaga ngayon, ipapasok ko rin siya sa loob ng bahay. Bahala na lang. Kasi parang may utang na loob din ako dun kay Pogi. Alam mo yung mga panahon, yung nagpasama ako dito, nandito lang siya. Tsaka ang bait talaga pag nakikita niya na kami pauwi nagmumotor, tapos makita namin siya sa labas. Sabi ko, Pogi, yan tatakbunin mo, una pa yun sa amin. Talaga nandoon siya kasi expect ko, nandoon lang siya. Sana sinurinder lang siya. Kasi sa barangay may schedule pala yung pag-iikot nila, pangunguha lang ng mga stray cat and dog. Dito kasi sa amin sa loob, wala naman kasi pumapasok dito na nag-ano, kasi sa mga daan lang talaga yan sila. So parang sabi nung babae doon sa possible na ang iba kasi nagsusurrender doon. So makasinako siya ba, inisip ko nga baka gabi siya nahuli. Kung gabi siya nahuli tapos isinako ini-imagine ko binuhol yun sa ako. Ang init siyempre wala nang pakialam yun. Kasi wala nga pagmamahal sa alaga. Iniisip ko namin ni ate, paano kung binuhol yun ate no, tapos gutom siya. Tapos din namin narinig niya siya, alam mo yung iisip siguro niya, yun na lang yung pamilyang makaligtas sa kanya. Tapos parang binaliwala, pero hindi talaga naman siya binaliwala kahit naaway na kami ni Isip. Sabi ko, hanapin siya. Iniisip ko lang talaga. Alam mo yung hayop na walang kalaban-laban tapos dahil galit ka. Parang wala namang nagtatanggol sa alaga. Sino pa bang magtatanggol, diba? Tapos, sana lang talaga nandoon. Kasi yun na yung pinaka-last. Sana nandoon. Dahil pag wala siya, isipin ko na wala na talaga. Sana lang talaga, Lord. And, wala, alam mo, di ko alam, sana maraming taong mapagmahal sa mga pusa, aso, hindi lang mga pusa, sa iba pang mga alaga. Kasi hindi naman sila, pag sinabing hayop, hindi naman sila hayop yung ugali. Hayop kasi tawag sa kanila, hayop, animals. So, mabuti puso din sila. Sana lang talaga nandoon mamaya, kaya babiyahe po na kami. Di ko alam kung makapag-video ako doon. Pero basta, balikan ko to, mamaya yung video na to. Kung makuha ko si Pogi, kung hindi, update ko pa rin, di ko alam kung saan na. Kasi ito ay naglalakad kami sa daan, tinitingnan namin ate. Kagabi, kahit gabi na lahat ng pusa nakita namin sa daan. May dala pa kami pagkain ni ate kasi isip ko, dati ang pagkain natin kasi baka gutom na yun. And yung color kasi niya ay napaka-common ng color niya. Meron nga kaming katulad sa kanya si Bacon, pero babae, pero yung pagkaputi sobrang puti. Tapos yung gray niya, yung normal lang talaga na kulay. Sabi ng babae, ano pala tandaan? Sabi namin, wala. Ayun lang, yung parang dito niya nakagat na ako ang naggamot nun. May unting tumubo na. And pag tinawag ko kasi siyang Pogi, yun titingin yun, lilingon yun, lalapit yun. Pero hindi siya katulad sa alaga namin na yung mayakap. Pero nayayakap yun siya, nakakarga yun. Pero hindi siya yung asin. Kasi pag nasa loob namin siya, titingin lang siya sa amin. Tapos mauna na siya dito sa bahay. Ganun lang yung way ng niya. Kaya sabi ko, niya tawag ngayon sa barangay. Sabi niya, bakit Pogi? Akala daw niya aso. Sabi ko, hindi pusa. Tapos sabi, bakit
hinahanap niyo, eh, hindi naman pala sa inyo." Sabi ko, "Kasi napamahal na sa amin 'yun." Pagkalipat na pagkalipat namin dito, nandiyan na siya, nandiyan na siya tapos sabi imported daw ba, bakit gano'n hinahanap pa ko, "Oh, kailangan ba imported, kailangan ba may breed, may lahi para magmalasakit doon?" Kaya dapat nga mas magmalasakit ka kasi pusa 'yun, pusang Pinoy 'yun, atin 'yun, lahi natin dito sa atin, bakit laging may ano, kahit sa alaga may diskriminasyon. Hindi dapat gano'n, dapat nga yung mga pusa nating Pinoy 'yun ang i-prioritize natin kasi hindi naman ako against dun sa mga nag-i-imported, pero bakit tayo bili ng bili 'no? Kung meron naman tayong maraming puwedeng alagaan diyan sa daan na palaboy, sobrang kawawa talaga sila. Naghihintay lang 'yan sila na may pupulot mag-aalaga. Kaya ngayon nga salamat na lang tayo na namin ang nagmamahal sa kanila sa Facebook, ang dami ng mga sanctuary, mga pusa at aso. Ako inano ko 'yan, nila-like ko 'yan, inano ko 'yan para lang 'yun lang maitulong ko. Kasi sa loob ko sana dumami pa. Pero meron talagang mga tao, hindi natin maiwasan, meron talagang tao na hindi mo alam kung ano, bakit ang salbahe nila sa mga alaga 'no. Yung mga alaga kaya lang naman yan sila nangangagat ng hamon kasi nati-trigger sila dahil isip nila lalo yung iba natu-trauma siguro sa dinaanan nila kaya isip nila akala nila masasaktan sila. Parang sa tao din, 'di ba 'pag tayong tao nakaranas na tayo ng kasamaan ng ibang tao parang ang sa utak natin parang 'pag kinanti tayo parang aano din, pipitik din tayo kasi akala natin aanuhin din tayo, 'di ba? Parang gano'n lang 'yan, kung anong pinapakita mo sa tao, 'yun din ang ibabalik sa'yo. 'Pag tayo naman kung ano yung papakita natin sa mga alaga natin, 'yun ibabalik nila sa atin, gano'n. So, ang hirap mamaya na uli kasi sisikip na yung ano ko, nahirapan na ako. Sana hindi na talaga mauso yung pananakit sa alaga kasi ang mga alaga wala na silang inaanong ibang magtatanggol sa kanila. Tao lang ang puwedeng magtanggol sa kanila, tayo. Tayo kasi tayo mas mataas sa ng pag-intindi kita sa kanila. Kaya naisip ko na sabi ni ate na may nagsabi sa'kin, "Mama kaya daw ganyan ang ugali ng mga pusa kasi yung edad pala nila nasa utak na is 2 years old daw na na bata yung sa tao, gano'n daw kaya gano'n daw sila kakulit." Imaginin mo 'yan tapos wala silang kalaban-laban, gano'n 'yun. So, pasensya na 'no, gano'n gano'n na naman tayo, lagi na lang gano'n. Yung hanggang ngayon nga yung video namin do'n sa mga alaga namin na nga di ko pa kayang i-upload kasi tingnan ko pa nga lang parang grabe. Kanina habang naghahanap ako ng picture ni Pogi para in case hinahanapan ako do'n anong hitsura niya, may maipapakita ako. Eh, si Pogi kasi video, hindi ko siya talaga as in hindi ko alam kung si ate nakapig-picture siya ng buo na nakaharap si Pogi sa'kin kasi kumakain siya nung doon sa yung karton na binigay ko sa kanya sa labas. Kumakain siya doon, yun lang ang napicturan ko o na-videohan ko kaya in-screenshot ko na lang. Basta mahirap parang di ko alam kung anong kasalanan ko sa mundong 'to 'no, so grabe talaga siguro kasalanan ko sa mundong 'to kasi 'pag yung parang ito yung karma ko ba, na 'pag may ano sa alaga ang bigat talaga sa pakiramdam ko, parang nahihirapan ako. Sobrang mahirap 'pag may nakita akong mga ganyan palaboy, pusa, aso, tingnan mo lang sila sa mata, parang ang sakit na sa dibdib mo, parang ang pagkain nila hahanapin pa nila. Sana maabutan namin buhay si Pogi at sana nandoon siya. At sana hindi siya nagkasakit kasi kung sa loob ng 4 na araw doon daw may nagpapakain naman pero kung wala talaga siya doon, kung ano pa, dasal na lang gagawin, himala na lang kung makabalik siya sa'min 4 days na ngayon, 4 days. Yung kainan niya nandoon sa labas. Minsan namin siya kahit sa gabi hirap makatulog, ang hirap tumawan, alam mo may iniisip ka. Kaya ako sa iba naming alaga, naano ako kasi alam ko namatay sila dahil sa sakit. So, yung utak ko naisa na, nando'n na, alam ko na okey gano'n talaga 'no, kahit mahirap tanggapin pero namatay sila dahil nagkasakit sila at ginawa naman namin ang lahat. Kung paano kami maghanap ng mga gamot, kung paano kami mag-search ng gano'n-gano'n, paano kami mapuyat, walang kain-kain paggising sa umaga kasi sila agad. Kumbaga nilaban namin. So, yun naano ko na hindi talaga siguro bibigay na yung alaga namin. Pero ito kasi si Pogi, alam mong nandiyan lang siya tapos biglang nawala na di mo alam kung sinalbahe ba siya, sinagasaan ba siya. Kasi kahit sa dati tinitingnan namin kung may dugo gano'n, wala namang ano or kasi di kasi sa tayo siya lalayo, di naman siya pumupunta dun sa labasan, dito lang talaga yun siya. Sabi nga din ni nanay nag-alala na rin daw siya.
Ang hirap kasi wala naman kaming CCTV dito, pero ewan ko kasi si nanay parang meron siya, pero di ko alam kung abot pa doon sa pinag-isipan ko na baka sila ang may gawa. Pero sana naman hindi talaga. And sana na lang kung nainis sila, sana surrender na lang nila para may pag-asa pa na nandoon. Kasi kung isip ko kung nasagasaan si Pogi, nagkasakit si Pogi, sinaktan si Pogi, wala. Diyos ko po. Basta mamaya anuhan ko ng video yung yung sabi kong color violet pagdaan, baka pwede pa. Yan siya, nagtatambay, wala siya matutulog. Yung upuan, binaba lang yung dyan siya. Tapos yan, yung kainan niya, wala na. Dito siya umaakit lagi. Ito yung daanan niya, marunong siya. Hindi niya yan nasasagi, hindi niya yan nahuhulog. Yun, panay hulog. Kasi ibang pusa ang yan, kahit nakaganyan yan, dito yan siya, dito. Tapos, pag ganyan siya. Hindi yan siya dito kasi din na siya magkasya dahil malaking siya. Tapos, ayan, nakita niya, kulay blue. Yan. Violet pala, yan pa. Unlock na yung pinto. Diyan si nanay. Yan yung may aso dyan. Diyan siya nagpapakain. Yan no, inisprayan ko yan eh. Inano ko din yan. Pauwi na kami. Doon kasi sa bawal mag-picture, bawal mag-video. Alam ko din naman yun. Pero syempre, makikita mo yung mga kalagayan doon. Naka-cage sila. Yung mga bagong dating, saka yung mga dati na nagsama-sama. Malaki naman yung pauwi na kami. Matanda. Pauwi na kami. Malungkot. Sobrang frustrated. Mamaya na lang sa bahay pagbibideo. Kwento kasi pag hindi ko mailabas ito. Kasi kanina pa ako doon, hindi ko mailabas sa masyadong maingay. May na